May mga kaduda-dudang tao po na nasa loob ng Kingdom of Jesus Christ, mga ka-PL, na binansagang espiya at pulis-pulisan dahil po sa kakaiba po nilang anyo. Katulad na lamang po nitong bidyong ipapanood ko sa inyo, mga ka-PL, na ako ho mismo ang nakasaksi at nakakuha ng video. Saan po kayo nakakita ng pulis na mahaba ang buhok? Paki-comment kung nakakita na ba kayo ng pulis na akala mo rakista o di kaya akala mo hoodlum sa pelikula, mga ka-PL. At meron pang isang video na ipapanood po ako sa inyo. Isang naka-uniforme din po na pulis na kaga-graduate lang po yata ng grade 12. Kulang pa po sa kain o vitamina. Mga ka-PL. At marami pang iba. Yung iba mapapanood nyo po sa balita ng SMNI. Ito na ho yung video na sungkit ko po sa SMNI at video na mula po mismo sa akin. Panoorin po natin, mga ka-PL. At kayo na lamang po ang humusga. Okay? Ako, ayoko po silang husgahan. Bagamat may nasabi po ako, pero para lang po yun sa pagsasalarawan. Ayan, hindi po sinasabing ganoon ho talaga sila. Inilalarawan ko lamang po dahil nga hindi pa ninyo napapanood ang video. Ito na ang video. Simulan na po natin. Ayaw magpa-scan. Ayaw magpa-scan? Sino? May dalang passport pula. Oh, talaga? Ito, ayaw din magpa-scan ito, mga kababayan. Bakit kaya? Ayaw din magpa-scan ito. Wala namang problema. Para maintindihan nyo man naman yung maintindihan nyo naman sana yung namin na may long hair po, long hair. Meron bang polis na long hair? Meron bang polis na mahaba ang buhok? wala kang pasensya na po trabaho lang yung wala. Tawagin nyo sa mga rundang na ito, wala kang sasabi bahagi na pagkakaroon kami, wala kang na lumilipad. Pero, bayan sabi ko, ang ating mga kapulisan, nakabalik palabas, although nakakapasok, labas-pasok yung ating mga missionary at mga members, ay nandun sila, ramdam pa rin natin yung presensya nila, yung kanilang mga items, baka sa kanilang mga assured, nandiyan pa sila sa ating ulit sa bahagi dito ng ating compound. Okay na? Jing! Yung mga pulis na yan na dinitig, bagong dito na fresh foods ba yan? O yung tumayan sila yung opipa pa rin? Kanina po, yung nandito sa 18 na natin na day, ay meron po mga papunsin dyan na naka-barricade. Lumabas po sila at ngayon, ito po ay bago na po pasok. Hindi ko lang po ma-confirm po na kadarating lang nila o mataligan po sila, nagpalit lang po sila, nag-relevo lang po sila. Pero nagpalit po sila kanina. Ibang na po, parang kamahapon na po ito na nabasa itong mga dito sa harapan natin ngayon. Kailan oras ba yung rotation nila, Jing? Yung nasa barricade? 6 hours or 8 hours? Para po mga minsan po kasi bigla sila nag-formation, tapos bigla sila nagpapalitan
kung 6 hours o 8 hours pa yun. Every 6 hours po ito kinukul ko po dito, every 6 hours po. O, ayan. Maliwanag, mga kababayan. Saan po kayo nakakita ng pulis na long hair na akala mo banda o di kaya gun sa isang pelikula? O di kaya, baka naman ito yung sinasabi nila ka Eric sa programa sa SMNI, mga kapil, na mga di umano'y minero. Lalo na't ngayon, naghihinala na po ang ating mga kaibigan sa Kingdom of Jesus Christ na hindi na yata si pastor ang hinahanap ni Tore, mga kapil, kundi itong di umano'y mga gold bar. Aba, totoo ba kaya na mayroong gold bar dyan sa lugar na yan, mga ka-PL? O bakit kinakailangan pa nilang magdala ng mga minero? O mula siguro yan sa Diwalwal. At yung device na rin na ipinakita sa balita sa SMNI, mga ka-PL, na meron silang dala ng mga metal detector. O, ano ibig sabihin yan? Ha? Metal ba ang katawan ni pastor? Meron ba siyang bit-bit na metal sa kanyang katawan at kinakailangan nilang magdala ng device na metal detector? O di ba ginto na ang hinahanap ng mga kulokoy na yan? Hoy! Dito kayo pumunta sa amin. May mapa ako dyan, Yamashita. Ibibigay ko sa inyo, mga gusto ninyo. Huwag kayo dyan mag-treasure hunting sa KOJC. Wala kayong matatagpuan dyan. Meron dyan marami. Etchas! Kasi napakalalaki po ng mga poso negro dyan. O septic tank. Ayan. O dito kayo sa amin, napakarami. Ituturo ko pa sa inyo kung saan banda yung mga mapa. At pinag-aagawan namin noon yan at ito naman po ang isang video, mga kapil, mula naman po ito sa SMNI. Makikisungkit lang po tayo ng video sa kanila. Patunay po, mga kapil, na meron niyang mga taong kaduda-duda dyan sa loob ng compound ng KOJC na hindi man lamang po sinisita ng ibang kapulisan, ni General Torre, ni General Marbil, at ni Bangag. O hindi kaya na nasabi na ito, naitimbre na ito sa mga tunay na pulis? O meron dyan iba sa inyo, ha? Huwag nyo na lamang papansinin. Baka ganun po yung senaryo. Diba? Malay natin, baka ganun yung sinabi ni General Diwata. May long hair dyan, ibig sabihin yan, minero yan. Medyo bilugan ng katawan, manginginom ng tuba yan. Meron naman dyan, ubod ng payat o mga dating worker yan na lumabas. Sila kasi ang nakakaalam sa lugar na yan. Yung mapa, yung mga pasikot-sikot, alam nila, kaya dinamitan din natin ng pulis na uniforme para makapagtuturo sa atin sa lugar na yan. Umalay natin, mga kapil, baka ganyan po. Di ba? Ang instruction na ibinigay dito sa mga tunay na pulis, kaya tikom bibig sila. Ayan. O, ito na yung video. Panoorin na po natin. Ngayon may mga kababayan, may impormasyon ako natanggap. Go. Mula sa ating kasamahan dyan sa loob. Itong ilalabas namin larawan, ito po ay matagal na manggagawa po ng Kingdom of Jesus Christ. If we can show the photo po. Sige, be. Ito si alias Jackson. Yan. What? Yan po yung alias Jackson. Ito yung nag-testify Nakasuot police ba? during the Senate. Yan nga po pinagsusuot ng police. Hindi naman police. You know him personally? Yes, I know him personally. I've been with that guy. Nakasama So ko siya yan. ito, yung nakasuot yes, police. exactly. We can show another photo of that. Siya po yung nag-testify sa Senate. At ngayon po, ay palakad-lakad dyan. At suot Sa loob ng uniforme compound. police. At nakasuot ng uniforme ng police. Ayan. O yan. Siya ito. Maaari po bang sawayin ito ng police pag nakita nyo po palakad-lakad Hindi, dyan? arestuhin na ito dapat. Arestuhin na dapat yan Kasi ng ito kapulisan ay dyan. illegal.
Yes. At gawaing kriminal po, magsuot ka ng uniforme ng pulis o ng sundalo na hindi ka sundalo at pulis, pwede ka pong aristuhin. Yan ay kriminal. Yan yung isa sa itinanim daw ng Philippine National Police para magkaroon din siya ng kanyang mga gawa-gawang mga video mag-create ng kasinungalingan. Maliban pa kay Arlene Stone. Ito. Yan video, huli ka. Ilabas po natin to mga mainstream media. Ito po yung ginamit nila sa Senate hearing. Anong pangalan nito? Alias Jackson. Alias Jackson. Alias Jackson. Do we have the real name of this person? Edward Masayon. Edward Masayon. Calling out yung pamilya ni Edward Masayon. Pinasuot po siyang pulis, hindi siya pulis. Ito po ay ginagamit ngayon at binabayaran ng pulis at gawing illegal na tanim sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At ito siya po ay dating nasa Kingdom of Jesus Christ. Maliban pa po ito kay Arlene Stone na binanggit namin kanina. Ang pangalan niya ay Edward Masayon. Ayan yung ginamit nila sa Senate para magsinungaling. At ngayon naman, itinanim ng pulis para magpulis-pulisan. Ano pa po ba ang gagawin niyo sa mga tao dyan? At ito ay isang illegal na krimen. So malinaw nagtatanim na po sila ng mga minero galing sa Mount Diwalwal. At malamang mga miners yun na pinagkukuha nila dyan sa mga minahan sa Davao, kung hindi man sa Diwalwal. Ito ngayon, kinuha din nila ito at binayaran. Sigurado tayo dyan kasi ito ang nagawa ng mga kasinungalingan doon sa Senado, sa kay Risa Ontiveros na gimmick. At isa ngayon ay umiikot sa loob ng compound nakasuot ng uniforme ng polis. Si alias Jackson po ito, pero hindi Michael, no? Ang pangalan niya ay Edward Masayon. Yes, Kyrie. And the bulk money transaction na nagpo-produce ng peking pera. Ito yung minor ata, Kyrie, kung di ako nagkakamali. Tingnan mo naman, parang nabitbit mo lang somewhere yung batang yan. Oo nga ikaw mismo, ikaw, pulis ka, makita mo may batang pumapasok tapos nakasuot pa ng pulis, hindi mo ba sasawayin yan? Yes. Diba? Oo. At nakuha na nito ng kamera, And ito po ay bahagi ng tanim tao. At para po gumawa ng tanim testigo, tanim kaso. So, ipinapanawagan po natin ang Philippine National Police na dapat kayo na ang tawagin na Department of Agriculture. Bakit Department of Agriculture? Sapagkat mahilig kayo magtanim. Tanim tao, tanim testigo, tanim kaso, at maya-maya, hindi kami magugulat, magtatanim na naman kayo ng bomba o tanim babae. Whatever you can think about, the Filipino people in the entire nation do not believe you anymore. O ano ho sa palagay ninyo? Mga kapilang tawag sa ganyang klaseng mga tao na pakalat-kalat sa loob ng Kingdom of Jesus Christ na nagbibidyo-bidyo, imbis na baril ang bit-bit, mga kapiel, kamera. Nakakapagtaka. Kung yung general nga na si Diwata, merong sukbit-sukbit na mahabang baril at iba pang mga kapulisan, mahahabang baril, maliban dyan, meron pang maikli dito. Pero itong si alias Jackson, walang baril. Mga kapiel. Katulad po nung video ipinakita ko sa inyo na may bit-bit na pulang plastic bag na ayaw idaan sa scanner. Walang mga baril. Kundi si Jackson, bit-bit, camera. Yung isa naman, hindi natin alam, baka Yossi yun at saka Jean. O, gusto nang uminom. Baka kasi minero yun eh. Alam niyo naman po, sa Diwalwal, malamig doon, mga kababayan, na kinakailangan doon, mainom ka lagi ng alak para matanggal yung lamig ng katawan mo. Sanay ho yun sa inom. Baka naman Jean. O ano sa palagay ninyo, mga kapiel? Sila ba'y totoong pulis o dinamitan lamang ng uniforming pulis para mapasama sa operasyon na di umano'y paghahagilap nila o paghahanap nila ng bare-baretang ginto sa loob ng Kingdom of Jesus Christ? Kayo na lamang po ang humusga. Pag-comment, hanggang dito lang. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.